Today mga katipsi, magluluto tayo ng pork belly nuggets. Simpleng recipe lang at gagawin natin ng madalian pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard, it just have to be delicious. Let's go! Ito na yung pork belly natin mga katipsi. Yung tamang kapal lang ng taba at laman yung pinili natin. Para syempre katamtama lang yung sukat ng gagawin nating nuggets. Una, papalambutin muna natin to at lalagyan ng mga pampalasa. Sibuyas, bawang, tanglad, pamintang buo, dahon ng laurel, a little bit of boom 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 at syempre asin. Tapos papakuluan natin to ng mga 1 oras. Depende na yan kung gaano kalambot ang gusto nyo mga katipsi at depende rin yan sa baboy na nabili nyo. After 1 oras, ahunin na natin tong pork belly at itabi lang muna natin at palamigin bago natin hiwain. Kaya gawa muna tayo dito ng ating pang binder. Maglalagay lang tayo dyan ng 4 na itlog. Asin syempre, pampalasa. Ground black pepper. Garlic powder. At para may konting anghang, lagyan natin yan ng chili powder. Tapos, mix lang natin mga katipsi. Dito naman sa kabilang plate, maglalagay tayo ng breadcrumbs. Depende na mga katipsi kung anong brand or anong type ng breadcrumbs yung gagamitin nyo. Ako, ito yung gagamitin natin kasi sinandish to sa akin ni Mama. Masarap daw to kasi may herbs and spices na. Kaya masarap na pang coat sa nuggets. At malamig na itong pork belly natin. Kaya hiwain na natin to ng medyo maliliit na cubes cut. Yung parang size ng chicken nugget na nabibili natin. Yung size mga katipsi, depende na sa inyo, no? Pero I suggest na yung mga ganitong sukat lang para madali natin siyang maprito. Para hindi ma-overcook yung pang-coating natin na egg later at yung breadcrumbs. At ayan, nahiwa na natin lahat. Simulan na nating magprito. Basic lang naman to mga katipsi, no? Napakadali lang nitong ating recipe. Ayan, itong mga nahiwa nating meat, ididip lang natin dito sa ating egg. Kasi ito ngayon magsisilbing coating or meaning para dumikit yung breadcrumbs. Tapos after nyan, lilipat nyo lang dito sa breadcrumbs. Tapos pagulong-gulungin lang natin para lahat ng side syempre malagyan. At ganun lang ang gagawin natin dito sa lahat ng nahiwa nating pork belly. Tapos, diretso prito na yan mga katipsi. Ang isang version pa nito mga katipsi na pwede natin gawin is ipirito nyo na muna yung pork belly after natin hiwain ng mga cubes para maging crispy yung balat. Tapos, palamigin and then tsaka nyo i-coat ng egg at breadcrumbs. Pero ito yung gagawin natin is coat lang ng egg and then breadcrumbs tapos diretso prito na. Lagyan lang natin sa medium heat mga katipsi para hindi naman masunog yung ating breadcrumbs. Tapos, hintayin lang natin mag golden brown yung meat and then ahunin na natin. At ganun lang din gagawin natin sa lahat ng batches na natitira pa. Kung ginagawa natin sa nuggets is yung chicken gamit yung breast part most of the time. Pero syempre pwede din yan sa pork. Para ka lang gumagawa ng tonkatsu pero nuggets version. At ayan, naprito na natin lahat mga katipsi. Tara, alamin natin kung masarap ba to. Tipsy ka na lang kabilis, luto na itong crispy pork belly nuggets natin. Tara, kain tayo. Boom! Ayun, okay. Tagal natin dito vlog, di na tayo sabay. Okay. Boom! Ay mga tips, ito na ating simpleng putahe lang, crispy pork belly nuggets. Simulan na natin agad ma, gutom na ako. Tara, kain tayo! Yan, may sausawa tayo dito mga katips, pinagsama-sama lang namin, ketchup, mustard, mayonnaise. Nuggets. Yan, ganyan lang yan. Kina naman tayo, isa na lang yan, no? Tikman natin. Masarap siya doon with that, ha? Mama, Sarap. Sarap to. Kumbaga chicken, ito pork nuggets. Pork nuggets naman ito. Masarap yung ano ma? Yung breadcrumbs na sentence mo. Breadcrumbs kasi ni Mama yun dyan. Sabi niya masarap daw yun, ayun lagay natin. Pero mga tipi, kahit anong breadcrumbs naman pwede, depende na sa inyo kung anong prefer niyo. Sarap ma? Pwede. Pwede. Pwede talaga. Sarap. Inulam yung nuggets niya. Para may iba mga tips kasi usually ang nuggets chicken eh. Yung breast. Ma? Breast. Subukan niyo yung pork belly.
Mas magandang gawin pa ditong isa, gagawin ko sana kanina. Yung ano, piprito ko muna, ma. Tapos pag piprito na, para crispy yung balat. Tsaka ako kukot ng ano, yung egg tsaka breadcrumbs. Pero ito, diretso na. Bahala siya. Basta ako kakain. Ay mga ka-tipsy, pasensya na kayo. Medyo natatagalan yung vlogs natin kasi medyo busy lang. Busy sa trabaho eh. Alam niyo naman dito sa ibang bansa, pala sa ibang bansa ka, trabaho talaga yung gagawin mo. Pero hayaan nyo, tatry natin. Back to back ang shift na. Yeah. Sisikapin natin na mas makapag-vlog pa ng mas madalas sa mga susunod. No? Pero sana mga ka-tipsy, kahit na bihira lang tayo maka-upload this last couple of weeks, sana lagi pa rin kayo manood. English yun, no? Sana lagi pa rin kayo manood mga ka-tipsy. Tapos minsan, pag lumabas kami, di ba, yung kumain kami sa labas, iba-vlog na rin natin yun para syempre parang kasama na rin namin kayo. Yung pagpapalambot ng pork belly mga tipsy, depende na kung gaano kalambot yung... Siguro kung isang oras pwede na. Kasi yung pork belly naman hindi na masyadong matikas na part eh. Mas masarap pa to sa chicken nuggets, ha? Bubble to. Doon kaya ang aking business to. Maglalako ako para maiba. May tanong ako sa'yo. Kasi may uso ko nakikita sa Facebook ngayon. Diploma o diskarte daw. Pipili ka isa lang ha. Para sa'yo, anong mas matimbang? Diploma o diskarte? Actually, always diploma. Pero, maganda rin ang diskarte. Pero iba ang may diploma talaga. Halimbawa nga, bata ka, di ba? Lumalaki ka. Siyempre, napapanood mo, sabi nila. Pinagpipilian, diploma o diskarte. Hindi na ako mag-aaral, siyempre. Hindi ko kailangan diploma eh. Didiskarte na lang ako. No. Kasi isa lang pagpipilian mo dun eh. No. Hindi diploma. Diploma. Kasi, yung diploma, nadalala mo yan, at yan lang ang mayroon siya. Hanggang sa pagtanda mo. Yan diskarte, paano kung ang mga requirement is this and that, di ba? Yung ganito, yung diploma. Tapos wala ka, pero madiskarte ka. Eh, walang pakialam yung ano doon, yung owners. Unless ikaw ang may-ari ng business. So yun, iba pa rin yung may diploma mga tipsy. Kasi kaya ka nagka-diploma, ibig sabihin meron ka natutunan something. Na so meron kang pwedeng panghawakan. Na pagka-requirement. Diba? Para sa akin lang, opinion ko lang. Yung mga nagsasabi na mas importante yung diskarte kaysa sa diploma. Kapag pagpipilian ng dalawang. Para sa akin, hindi sila dreamer. Yung hindi nila iniisip yung diskarte. Yung mga diskarte. Hindi nila iniisip na may mas importante pa kaysa sa diskarte lang. Kasi nung mga siguro, nung time na nakadiskarte sila, nagkaroon ng trabaho, akala na nila. Hapak na yun. Yeah. Kaya, little that they know, pwede rin, katulad ganyan, yung pandemic, we did not expect na darating. Paano yun, ba? Kasi imaginein mo, kung titignan mo sa bigger picture, lahat ng tao, sabihin natin, sabi mo sa Viva Picture? Bigger picture. Kala ko na, kung iisipin na lang, kung iisipin na lang ng tao, lahat ng tao, diskarte na lang. Sino pang mag-iimbento ng mga bagay-bagay? Di ba? Sino mag-iimbento ng mga technology? Kasi sigurado ako lahat ng mga inventor, halos lahat, sabihin na natin, most of them, lahat ng mga politician, mga nagpapatakbo sa gobyerno, lahat ng mga doctors, nurses, architects, engineers, lahat yung may diploma. Lahat nag-aaral yan. Yeah. Kung wala silang diploma, puro diskarte lang pinairal nila, hindi sila magiging ganun. Hindi sila magiging professional. Yeah. Kasi kaya ka nagka-diploma, ibig sabihin meron kang natutunan something na mako-contribute mo sa community, sa mundo. Academic. Yeah, academically. Hindi yung puro diskarte lang, hindi excuse me. Hindi uunlad ang isang bansa, ang isang komunidad kung diskarte lang. Pero iba naman yung diploma at experience. Kasi kung minsan, okay yung may experience. Yung alam mo yan, yung mas meron silang experience sa work. Mas magaling sila. Oo, totoo din naman yun. Pero lahat ng tao na may diploma, kayang abutin. Laging diploma. Kaya niyang abutin yung kahit anong experience pa meron. Ayaw ko naman kung sino bang nakipag-discussion sa hindi, maraming ganyan sa ngayon may. Kasi kalala cool yun. Marami kasing tamad na tao eh. Na okay na sa kanila yung diskarte. Totoo naman yun eh. Pinagtak yun. Umaasa na sila sa diskarte kasi tamad sila. Ayaw nila mag-aral. Ayaw nila matuto. Ang diploma mga tipsy, hindi yun yung sa school mo lang natututunan ha. Dito nga may diploma ako ng ano eh. Hindi naman diploma, parang certificate ng kung ano yung natutunan ko dito. Di ba? Certificate is considered mo rin ng diploma kasi you learn something, di ba? Parang ganun. Parang license mo. Yung TESDA sa Pilipinas, yung mga certificate na months lang,
consider na diploma yun. Oo, siyempre. Diba? Kasi ibig sabihin, may natutunan kang something skill. Parang license nga yan. Yeah, License. parang license na skill na maiko-contribute mo sa society at mapapakinabangan mo, di ba? Parang gano'n, pwede kang magnegosyo, pwede kang maging magaling na empleyado sa skill na yun, sa larangan na yun. Yun. Dito nga, kapag nakapag bawat certificate mo, mayroong karagdagang bayad. Sa mga mauunlad na bansa, tulad nito, sa US, siguro sa Europe, I doubt na aangat ka doon kung diskarte lang. Kasi kailangan mo kumuha ng certificate eh. Kailangan owners ka. Kailangan ikaw may-ari. Kung gusto mo diskarte. Yeah. Yun. Kung gusto mo siguro, kung naging successful ka, nakaisip ka ng isang something na produkto. For example man, tapos napaunlad mo yun, lumamang ka doon. Yeah, diskarte yun. Pero iilan lang ba yung makakaisip? Kasi ilan lang ba kayo, di ba? Ganun eh, yung nasyonerte. Na pinalad, di ba? Hindi naman lahat eh. Dahil tinda lang siya ng tubig. Wala siyang pinag-aralan. Hindi ko naman pwede sabihin walang pinag-aralan kasi hindi naman siya, nag-aral naman siya. Kaya lang, hindi siya nakapagtapos ng high school. Ganun. Pero, businessman, woman sila, millionaire na sila dahil madiskarte sila. May mga tao kaya kailangan owner ka. Ikaw may mga tao din naman na yumaman dahil sa diskarte. Pero, ilan lang yun. Bilang lang yun. Yun na lang na. Facebook. Diba? Hindi naman siya college degree Yeah, pero genius siya. Kaya nga, madiskarte siya. Pero siya ang owner. Feeling ko si Mike Zuckerberg hindi diskarte yung... Medyo may konting Si diskarte. sino yung gumawa ng computer? Bill Gates. Oo, nga. May mga pinag-aralan din yung mga Hindi rin sila graduate ng high school din pagka inalam mo yung pero nila. nga, genius sila. Kaya nga, madiskarte sila. Si Newton. Pero, owners nga sila. Kailangan, parang ikaw ang may-ari. Yeah, siguro pwede yun kung may gift ka ng knowledge talaga. Yung IQ mo sobrang taas, di ba ma? Parang... Kulang lang sila sa pera para mag-aral. Parang experience lang, sapat na sa'yo. I'm pretty sure now, nakapag may alam na sila sa mga aral na sila online or something. Oo, nag-aaral yung mga yun continuously. Kaya lang, hindi pinapaalam sa akin. Nag-aaral sila. Kaya mga ka-tips, isa lang kasi minsan may magsasabi, maganda na yung may diploma naman, diskarte pa. Kung wala kang choice siguro na mag-aaral, mahirap lang kayo, di ba? O ang diskarte. Pero kung habang bata ka pa at meron ka namang kapasidad mag-aaral ka. Kung mayroong... Sikapin mo na magka-diploma ka. Kaya nga, yung mga can afford na mag-aaral, pagsikapan talaga nila. Yeah. Kasi iba na ang competition. Kasi merong mga salat sa pera na gustong mag-aaral. Yeah. Tsaka ang panahon ngayon kasi ngayon mga ka-tips, di ba? Alam niyo naman yan. Ang labanan kasi ngayon talaga, edukasyon na eh. Siyempre. Kasi halos lahat naman ng tao, may kapasidad na makapag-aral kung gustuhin nila. Hindi lahat pero karamihan ng tao. Hindi ka tulad noon kasi nung panahon noon eh. Di ba? Kahit hindi ka nakapagtapos, diskarte lang, mabubuhay ka eh. Ngayon kailangan may nakapag-aral ka. So, pro ako sa diploma. Kasi mga technology na. Lalo ngayon, kailangan matuto ka ng, di ba? Advanced technology. So, ikaw diploma ka rin na. Pro ka sa diploma. Diploma na ako. Ibang diploma yan. Kung papapiliin, siyempre sa diploma tayo. Pero, hindi man natin sinasantabi na, dapat may diskarte ka rin. Kabuhay. Ano naman? Correct. Busog ako. Kamubus. Pero wag mong sasabihin na kahit wag ka na mag-diploma, basta ma-diskarte. Sino sabi? Ano sabi nun? Ito lang naman. Busog ka na? Busog ako. Ito na ang o-orderin ko. Hindi na ako o-order ng chicken nugget. Mga tips, medyo mahaba natin video natin. Ito na lang. Ito na lang orderin ko. Sana meron nito na McDo. Mga tips, ganito naman yung video natin. Salamat sa panonood nyo. Kung hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Tapos iring nyo rin yung bell para updated kayo sa food and food guys na. Mga tips, always remember. Stay tip sila. 1, 2, 3. Salud! Sabay mo. Na-practice. 1, 2, 3. What? Isa pa. 1, 2, 3. Salud! Ayun, tumama din. Salamat sa panonood mga tips. Hanggang sa muling video.